Diyos ng pag-ibig at sa Kanya ay sumamba sa Diyos ating Ama. Iwanan at ating samahan ang Diyos ng buhay, Diyos nating gabay. Halina't magsilapit sa Diyos ng pag-ibig at sa Kanya ay sumamba sa Diyos nating Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga OFW, ang mga may pinagdaraanan ngayon sa buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming pawang may kahinaan, at upang kami maipagsanggalang, iabot mo sa amin ang iyong kanang kamay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sinasabi ng Panginoon, kung titigilan ninyo ang pangaalipin at pagsuway sa akin, at ang masasamang salitang iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakainin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. At akong Panginoon ang siyang sa inyo'y laging papatnubay. Lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay at palalakasin ang inyong katawan. Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilig, matutulad sa batis na di nawawala ng agos ng tubig. Muling itatayo ng mga lingkod ko ang kutang na durog. Muling itatayo sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng sirang muog, mga tagapagtayo ng wasak na mga bahay. Sinabi pa ng Panginoon, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo't huwag maglalakbay, ni gagawa o mahuhunta ng walang kabuluhan. At kung magkagayon ay madarama ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig. At lalasapin ninyo ang kaligayahang sa paninirahan sa lupaing ibinigay ko sa nuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito pagkat akong Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo poon ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat,
ingatan ng buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Poon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Di ba't sadyang may kapwa ang sarili, dapat haina ng pagsisilbi at mamangha, ligaya'y dadalisay, pagsakap at buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap, at tandaan kanyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano, nagngangalang Levi. Nakaupo siya sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kaniyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang kanilang mga kasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom nakasalo ng mga publikano at ng mga makasalanan?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot at ang mga walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Is God's love truly unconditional? Wala nga ba talagang kondisyon ang pagmamahal ng Panginoon? Personally, naniniwala po ako dito eh. Hindi lamang batay sa aking karanasan, kundi maliwanag yan sa maraming mga bersikulo at sipi sa banal na kasulatan. Halimbawa na lang yung Romans 5 verse 8 na nagsasabing, "Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin nang samantalang tayo'y makasalanan pa, ibinigay niya ang bugtong na anak niya. Namatay na si Jesus para sa atin." Which means, hindi muna hinintay ng Diyos na magbago muna tayo, maging banal muna tayo, bago niya tayo mahalin. No? Minahal na niya tayo kahit na makasalanan pa tayo. Gayunpaman, mayroong mga nagtatanong, hanggang kailan, hanggang saan yung unconditional na pagmamahal na yan? Sapagkat mayroon daw ngang mga sipi sa Biblia na parang ang pinapahiwatig ay kabaligtaran. Katulad na lamang ng, sa lahat naman ng mga verses, ito pa, John 3:16, na nagpapakita ng napakatinding pagmamahal ng Diyos sa atin. "For God so loved the world." Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang lahat ng sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ang tanong, papaano yung hindi sumampalataya? Mapapahamak? Katulad ng sinasabi sa verse 36 ng same chapter na yan, na nagsasabi ang sumampalataya kay Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, samantalang ang hindi ay mapapahamak. At sa halip ay
mananatili sa kanila ang puot ng Diyos. So paano natin mapapaliwanag ito? Katulad na rin ng tanong na kung ang pagmamahal ng Diyos ay walang kondisyon, bakit may impyerno? Well, gaano man kasi ka-unconditional ang pagmamahal ng Diyos, freely given as a gift, it should be received. Kailangan tanggapin natin yon. Halimbawa na lang, meron akong ibibigay sa iyo na 1,000. Hindi mo ginusto, hindi mo deserve, hindi mo hiningi. Kusa akong binigay sa iyo. Abay, kung hindi mo tatanggapin yun, paano mo mapapakinabangan ang halaga nun? Yung hindi mo pagtanggap doon, hindi nagbawas ng kahit konting halaga ng 1,000 yun. Pero hindi mo kinabangan yung halaga sapagkat hindi mo pinahalagaan. Palagay ko parang ganon. Yung pagmamahal ng Diyos sa atin, ibinibigay niyang kusa sa atin, hindi natin deserve, hindi natin hiningi, freely given, pero kailangan nating tanggapin. Na kung hindi natin tatanggapin, hindi natin papakinabangan, pero mananatiling nandyan. So much so na kahit na tayo ay mapunta ng impyerno, magiging aware pa rin tayo sa pagmamahal ng Diyos na ito, sapagkat ang sabi niya sa Jeremiah 31 verse 3, I have loved you with an everlasting love. Pagmamahal na walang hanggan, pero hindi mo napakinabangan yung pagmamahal na walang hanggan na yan dahil hindi mo tinanggap. Kaya walang hanggan mo rin pagsisihan. Kailangan nating tanggapin yung ibinibigay sa atin. At hindi natin po pwedeng tanggapin yon nang walang magbabago sa buhay natin. O hindi po pwedeng sabihin natin tinanggap natin kung walang nabago sa buhay natin. Sapagkat ang pagmamahal ng Diyos ay nakapagpapabago. Tandaan natin yun. In as much as mahal man tayo ng Diyos, sino man tayo, sobra niya tayong mahal para iwan sa kalagayang hindi makatutulong sa atin. Sa Ingles, mas magandang pakinggan. God loves us unconditionally. God loves us as we are. But He loves us so much to leave us where we are. Mahal tayo ng Diyos, sino man tayo. Pero sobra niya tayong mahal para pabayaan lang manatili sa ating kalagayan kung ating kalagayan ay hindi naman para sa ating kabutihan. Matutuwa ka bang nananatili sa kapahamakan, sa kasamaan, sa kasalanan, sa sitwasyong hindi nakabubuti sa Kanya, ang taong minamahal mo? Hindi, di ba? Kasi mahal mo siya. Ang gusto mo ay kabutihan niya. Yan po ang pinapahiwating ng Diyos sa ating mga pagbasa, sa ating unang pagbasa. Parang sinasabi niya sa atin yung sinabi niya dati sa mga Israelita. Kung hindi niyo gagawin ito, kung hindi kayo magbabago, kung hindi kayo susunod sa mga utos ko, walang magandang mangyayari sa inyo. Hindi ko maibibigay sa inyo ang mga mas makabubuti sa inyo. Iyon ang ibinigay niya actually kay San Mateo, kay Levi. Notice that ang tawagin niya sa Levi, hindi naman niya sinabing, okay na yung pagiging publikano mo, okay na yan, ayos na yan, wag ka nang magbago. Hindi. Kaya nga sabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Nang ibig sabihin ay iwanan mo yung buhay mo ngayon at may mas maganda akong buhay na sa iyo ay nakalaan. Sigurado ko, yung mga tao noon sa ating unang pagbasa, kahit tayo, mamahalin pa rin tayo ng Panginoon kahit na hindi tayo tumigil sa kasalanan natin. Ganon din si Mateo. Si Judas, mahal pa rin naman ni Kristo Hanggang sa uli, gusto niyang magbago Pero yung kalubusan ng pagmamahal ng Diyos, hindi natin mapapakinabangan. Yes, ang sabi ng Panginoon, ang ulan ay pinapapatak niya, boss, sa mabubutit mga makasalanan. At ang araw ay pinasisikat niya, boss, sa mabubuti at mga makasalanan. Pero sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, particularly ni Santiago 4:6, na ang Diyos ay nagbibigay ng higit na pagpapala sa mga mapagkumbaba o sa mga taong tinatanggap siya sa kanilang buhay. Nagbibigay ang Diyos ng higit na pagpapala sa mga taong tumatanggap talaga sa kanyang pagmamahal at para dito'y nababago ng kanyang pagmamahal. Hindi pwedeng patas lang. Siguradong mayroon tayong mas matindi at mas mahalagang biyayang makakamtan kung ang pagmamahal ng Diyos ay tatanggapin lamang natin sa ating buhay. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Unconditional naman talaga ang pagmamahal ng Diyos. Binibigay niya sa atin ang kusa. Hindi natin deserve. Pero kailangan nating tanggapin para pakinabangan natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Tanggapin mo ang pagpapala ng Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Maniwala ka rin na mahal ka niya. Tanggapin mo yun sa puso mo.
Kung ako'y magtatapat, huwag kang magdududa. Ako'y magtatapat Sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y Tibayan mo ngayong pananampalataya. Patuloy kang umasa. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samukos. Sapagkat mahal niya ako, panghawakan mo yan. Ikaw ang unang maniwala doon. Alam kong diringgin ng Diyos ang samuko. Higit pa sa inaasahan. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samuko. diringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samoko. Panginoon, tulungan mo po akong tanggapin ang pagmamahal mo sa buhay ko. Sapagkat marami pala akong sinasayang na mga biyaya mo. Mga biyaya mong matatanggap ko lamang kung tinatanggap ko talaga ang pagmamahal mo. Pagmamahal mo nakapagpapabago ng buhay ko, mas nakapagpapatatag ng pananampalataya, mas nakapagbibigay ng gabay sa aking mga desisyon, mas nakapagbibigay sa akin ng tapang at ng lawak ng pangunawa. Gusto ko na maghari ka sa buhay ko. Gusto ko na mangyari ang mas maraming magandang bagay sa buhay ko. Mayroong magandang mangyayari. Imposibleng wala kung ang Diyos ang siyang maghahari sa iyong puso. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din unti-unti ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, Kung lalapit kay Jesus. papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ngayon sa iyong harapan, kami nag-aalay. Alak at tinapay, alay ng iyong bayan. Buhay pagmamahal, alak at tinapay. Sana'y tanggapin mo, Amang mapagmahal, Amang mapagmahal. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahaing ito ng iyong pakikipagtipan at ng aming pagsamba. Maganap nawa ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ikapagpapahayag ng aming utang na loob sa iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal aming inilalaan panahon talino tiyaman para ganapin ang iyong kalooban ng kapwa-tao'y lubos na damayan sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan. Kami iyong pinagkakamit ng katayo ang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal, ang mga kaloob na ito ang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagkati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay, ng kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka.
sambahin ang ngalan mo. mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at alihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang karian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ngunit kayo po ng puso kong ito, sadya kitang nalimot sa salay na lugmok. Gayunpaman katulad ko'y inibig
tanging anak, iyong ibinigay sa aking kaligtasan. Buhay niya'y inalay. Dahil ikaw, Ama, ay Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na piking, ay makapakinabang nawa sa buhay mong bigay sa amin at maitaguyod nawa kami nito hanggang aming sapitin ang iyong maligayang piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos ang may tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga tumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para marami din tayong matulungan. Salamat po. Panginoon po ang bahala sa inyo. Yun po ang lagi kong personal na dasal. Lagi naming dasal din dito. Thank you. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging nalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang saktalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal